Araw ng linggo at isang araw bago ang pasukan, nakasama ko ang Quezon Huskers at nasaksihan ko sa regular at makabuluhang araw ang maghapon ng aming ninong at kaibigan na si Ninong Vice L.A. Ruanto. Di pa rin ako makapaniwala sa maghapong ganap kaya naman excited na ako na i-share ito sa inyo. At kung ngayon mula ang naabiyad ng aking vlog, ako po si Ma'am Ellen at isa po akong gurong infantahin. Linggo man din ng umaga nung aking inakit ang Kuya RJ tapos yung aking husband si Dave para ako'y samahan sa magiging maghapon gawa ng iyon yung araw ng linggo bago ang pasukan. Kaya naman bago tayo maging busy sa trabaho, kahit nga papaano'y napagbigyan ako ng aking husband na matupad yung isa sa matagal ko na talagang gustong ma-experience. Hindi rides yung tinutukoy ko ha, pero yung masaksihan kung ano nga baga talaga yung maghapon sa isa sa pinaka-regular na araw ng linggo doon sa buhay ng isang public servant. Bilang isang guro, sa totoo laang marami akong hinahangaan ng mga public servants. Pero dahil sa sobrang busy nila, mahirap talagang humanap ng tiyempo at ng pagkakataon lalong-lalo na kung sasama ka sa maghapong gawain. Buti na lang talaga at yung isa sa pinakamatagal ng kaibigan ni Dave na ngayon ay naninilbihan sa publiko, si Vice Mayor L.A. Ruanto na aming ninong pero madalas ay katropa, ay pumayag na abya din kami sa loob ng kanyang maghapon. Nakita na namin yung magiging schedule niya sa maghapon at sa unang tingin nga, ang sabi ko kana Kuya RJ, maigi talaga tayo magbaon dito ng kape at palagay ko, sa sobrang daming ganap at sa kagaya namin na ang katawan ay pang 65 years old, ay baka bago pala ang nagsisimula ang araw ni Vice ay kami tumba na. Dahil nga kailangan naming i-utilize yung oras, kaya naman napili na laang niya na sa sasakyan mag-ayos ng kanyang sapatos. Tapos bukod doon, ang nakakatuwa pa, na ikikwento nga niya sa amin na marami daw pagkakataon na yung kanyang sasakyan ay nagmumukha ng bahay dahil nandun na talaga yung lahat ng ginagamit niya. Yung mga essentials kumbaga, para just in case na kailanganin man siya kung saan mang lugar o kaya may mga kailangang puntahan na barangay, ay walang nasasayang na oras dahil may mga gamit na siya sa sasakyan at anytime na kailanganin, abay di ready to go. After na yung ilang minutong biyahe, ay dumating na kami dito sa convention center. Ay di bagat dumating yung mga players ng Quezon Husker, kaya naman pumunta siya dito dahil siya yung naatasan na mag-accommodate sa mga players at dun sa iba pang mga kasamang bisita. Sobrang daming mga kabataang players ang nag-benefit doon sa pagdating ng mga players ng Quezon Huskers dahil naka-experience sila ng basic training mula sa mga professionals na basketball players. Bukod dun sa paglalaan ng oras ng mga players dito sa Infanta, ay sobrang lalim talaga ng impact sa mga kabataan. Kita mo talaga sa itsura nila kung gaano sila ka na-inspire after ng training. Yung iba nga, parang sobrang excited pa talaga na magbigay ng sagot doon sa mga questions ni Vice. Na yung energy niya, tapos yung energy ng mga bata, ay ramdam mo kung gaano ka-electric. Being able to observe closely at yung makita first hand, yung ganitong genuine na enthusiasm, hindi lang bilang magulang na nagiging supportive sa anak, pero bilang isang public servant who takes delight in doing his endeavors, aba ay sa isip ko'y tatagal kaya naman ang kanyang energy, kagaya nitong mga players, para doon sa magaganap sa buong maghapon. Dito na nga pala kami sumakay sa bus ng mga players ng Quezon Huskers. Tapos ang sunod na location namin ay ang pagpunta dito sa 1st Infantry Battalion sa kanilang camp dito sa Infanta, Quezon. By the way, shoutout na rin sa magigiting nating mga armies ng 1st IB laging una dahil na-discover ko na sila daw pala'y follower ng page at laging nanonood ng ating mga vlogs. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Pagdating namin doon, abay di syempre nagkaroon ng short program kung saan hininga ng pagkakataon na magsalita si Vice, si Lieutenant Colonel Noel Wamil at si Attorney Don Rico Kapunan. After ng short program, abay wala mo nang inangatan dahil kasunod na ang isang labanan na alam natin na hindi ng lahat uurungan. Syempre, yan ay ang Budal Fight. Game na game si Vice together with the 1st IB at ng Quezon Huskers. Ito yung literal na bakbakan na walang nagkakasakitan. Ang lahat ay nag-enjoy at syempre sama-sama at sabay-sabay na dumulog dito sa pagkain. Ito yung satisfied look ko na excited na rin para sa susunod na part. Na-observe naman namin dito si Vice medyo worried dahil nga bigla na lang umulan, abay hagot naman kainit ng panahon na yung umaga. Pero dahil nga siya yung nag-prepare ng itinerary dun sa maghapon, kaya talagang grabe yung pag-observe niya sa panahon para ma-make sure na walang magiging aberya. Tanghali na nito at sobrang daming pagkakataon talaga na aliw ako sa mga kaganapan dahil feeling ko talaga ang kasama ko ay hindi lang ang Vice Mayor pero barkada na din. Mabilis talaga ako ma-intimidate pero this time hindi ko talaga yun naramdaman. After na yung kaunting likutan, nag-proceed na ulit yung program tapos in-explain ng sir kung ano nga ba yung mga basic na dapat malaman ng bawat isa when it comes
sa pag-handle ng baril. Since mabilis lang yung discussion, abay di pumunta na kami dito sa mismong shooting range kung saan ang lahat ay nabigyan ng pagkakataon para makahawak ng baril at mabigyan ng basic training when it comes to firing. Abay di syempre pinakita nila kung paano gawin at syempre pinangunahan ni Vice yung pag-try na i-hit yung target. Hindi ko na nga babanggitin kung ilan ang kanyang natamaan at gawa ng sumubok din naman talaga ako ay baka maikumpara ninyo. Pero ang masasabi ko lang ay talagang may ilan ding sala. Kung baga naman kung iraranggo, kung kaming tatlo ni na Kuya RJ ang pagbabatayan, abay di mas magaling si Vice, sunod si Kuya RJ. Siguro na may alam na ninyo, honey, kung bakit ako nasa kahulihan. Magaling talagang magturo yung mga nandito na nag-a-assist ng mga sundalo. Shoutout nga rin pala kay sir. Yun nga lang ay iba talaga kapag hindi marunong humawak ng baril. Ito yung itsura kong sobrang saya sa experience. After na yun, abay si Vice ay may bago na namang hayon dahil habang nagfa-firing nga yung mga player, umalis muna siya saglit para pumunta naman doon sa ganap ng kanyang anak na babae sa plaza dahil mayroon daw iyong ballet recital. Ay talagang ang masasabi ko la ay kung iyon ang effort, yung tipong gumawa at gumawa talaga siya ng paraan para maka-attend doon sa event ng kanyang anak. Isang bagay na nakakabilib para sa isang tao na sobrang busy sa trabaho at talaga namang pinag-aadya ng Diyos. Gawa ng pagdating namin doon, abay di hindi pa nagsisimula ang program. Saktong-sakto laang para kahit papaano ay magkaroon pa sila ng kaunting time para mag-bonding. Akala ko talaga mga nanay laang ang pursi. Pero dito ko nakita na kung talagang kapursian laang ang pag-uusapan. By si Vice, kulang na laang ay siya talaga yung kumanta at sumayaw doon sa audience para ma-encourage yung kanyang anak to perform well. Nakakatuwa, nakaka-inspire at the same time nakaka-touch na makita kung ano yung sakripisyo na ginagawa ng mga public servant natin. Si Vice Mayor sa totoo laang, isa laang siya sa sobrang daming mga public servant. Hindi laang syempre dito sa Infanta, sa Real at General Nakar, pero sa buong mundo na gumagawa ng paraan na makapaglingkod ng tama at tapat pero hindi rin nawawala ng panahon para sa kanilang mga pamilya. May ilan pa rin kami mga kaibigan na kawani dito sa Infanta. Nakita rin namin kung papaano nila binabalansi yung oras sa trabaho at sa pamilya. After sa plaza ay bumalik na ulit kami sa first IB doon sa kanilang kampo para naman sa awarding ng mga players na nagkamit ng mataas na puntos pagdating sa firing. At syempre, hindi mawawala ang nag-uumapaw na energy ng everyone. Magfo-4 na nito ng hapon and around this time, nalibang ako pakikipagkwentuhan doon sa isa sa mga sundalo na naka-assign dito sa atin. At ngayon ay nauunawaan ko na kung bakit yung mga pinuno natin ay kailangan talagang bumaba at makipagharap sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga lugar. Dahil sa ganong pamamaraan, mas nauunawaan natin yung pinagdadaanan at ano yung mga sakripisyo ng mga tao, kagaya na lang ng mga sundalo para sa bayan. After ng awarding, konting picture taking, tapos ay dumako na kami sa pinakahuling location na pupuntahan, ang Bipco Ecological Park, kung saan si Vice yung nagsilbing tourist guide para nga pating all around na. Gawa ng talagang ibang level yung pag-aabiyad niya buong maghapon. Habang inoobserbahan ko, abay ang na-realize ko, iba pala talaga yung energy, yung time, at yung effort na nire-require doon sa mga public servant natin. Doon sa observation ko sa buong maghapon, mas tumaas pa yung respeto ko doon sa ating mga namumuno. Dahil ang pagiging leader, hindi pala siya yung uri ng trabaho o serbisyo na kaya mong gawin dahil lang sa kailangan. Talagang dapat pala nasa puso ang paglilingkod. Dahil parang sa pagtuturo, kapag talaga bukal sa puso at talagang kapag mahal mo yung ginagawa mo, may pakialam ka sa mga bata at sa magiging kinabukasan nila. Sa parte naman ng mga leader, abay syempre yung kapakanan naman ng mga mamamayan. Kita ko na hindi ka pala talaga makakaramdam ng pagod. Ako personally, dahil iba yung passion ko, kumpara doon sa passion ni Vice at siguro ng iba pang mga public servants. Grabe talaga yung pagod ko sa loob ng maghapon, yung dami ng mga kailangan niyang puntahan, mga tao na kailangan niyang i-entertain at i-attend. Yun yung paglilingkod na talagang totoo at bukal sa puso. Na-curious nga ako kung ano pa bagay yung ilang mga sakripisyo ng iba pang mga kawani ng gobyerno, hindi lang syempre dito sa Infanta, hindi lang kay Vice, pero doon sa iba pang mga kawani sa barangay level. Sabi ko nga sa unang part ng vlog ko, excited ako na magkaroon ng ganitong klaseng experience. Makita yung totoo lang na nangyayari sa loob ng maghapon. Yung mga kaganapan na hindi natin madalas nakikita sa social media o kaya naman sa aspeto ng buhay ng ating mga leader sa barangay, sa bayan, na hindi natin basta-basta malalaman base laang sa ilang mga oras o ilang pagkakataon na makakasama at makakakwentuhan natin sila. Palagay ko nga hindi ito ang huling beses na susubukan ko na makisama, mag-obserba at first hand na makita yung walang filter, yung walang cut at realidad sa buhay ng isang manggagawa. In this case, sa buhay ng isang kawani ng gobyerno.
Siguro nga, susubukan ko din na makisama o makipamuhay sa iba pang mga manggagawa, siguro sa magsasaka, sa mangingisda. Dahil itong maghapon na ito, sobrang dami kong na-appreciate at natutunan base sa maghapong gawain na naobserbahan ko na ginagawa ni Vice. Pero kagaya niya, sobrang dami nating kawani ng gobyerno na kayang maglaan ng katumbas na service para sa ating lahat. Ngayon ay talagang saludo po ako sa inyo, hindi lang kay Vice, pero sa lahat ng kawani ng bayan ng Infanta, Real at syempre General Nakar. Maraming salamat din po sa aming Ninong and Vice Mayor L.A. Ruanto sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na sumama sa inyong maghapon. Para naman sa ating mga viewers, ang masasabi ko laang, pagkatapos po ng maghapong iyan ay may ganap pa talaga sila ng gabi. Kami namang tatlo, si Kuya RJ, ako, tapos si Dave. Sabi nga dito sa atin sa Infanta, abay parang mga tinibang saging. Maraming salamat po Vice, it was indeed a tiresome yet very meaningful experience. At syempre learnings na din, hindi lang para sa akin, pero para sa lahat na mang-i-inspire ng video na ito. Para po sa lahat ng mga public servants, saludo po ako sa inyo. Ako po si Ma'am Ellen, and let's always spread the good vibes here, good vibes there, good vibes everywhere. Marami pong salamat!